muli sa ating lahat. Amen? Gitian mo nga tayo, masabi mo Happy New Year. Yung masaya mo namang bro mo, mag-New Year naman kasi maangot ka pa rin. Harap pa, tingin ka sa katabi mo. Bigay mo kayo pinakamasaya mong ngiti sa katabi mo. No, yung ngiti mo na hindi mo pa lang ngiti na nakaraan. Kasi huling ngiti mo na yung ngayong taon eh. Huling tawa, huling hirit, huling kulit, at higit sa lahat, huling pagsamba mo sa Diyos. Sabi ng mga Chinese, every pag-isip mo na umaga, ngumiti ka lang agad para pumasok ang swerte. Sa umaga pong ito, unahan mo na agad ng pagngiti kasi kikilos sa'yo ang Diyos. Kung ang Chinese na, naniniwala ang pagngiti, nag-iimbita ng pagpapalay, ang mga walang palataya pa kaya. Kaya sabihin mo kasi mo, magpakasaya ka ngayong umaga. Kaya, i-close natin series po ito ngayong taon pong ito, sa aking huling preaching series, sa aking huling preaching sermon po, ngayong araw pong ito, ang ating pinangutan, behind the scenes of the hidden hand of God. Magtatanong lang po ulit, ikaw ba, naramdaman mo ba pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Pinapunahin natin, pangit man ang sitwasyon, maganda man ang sitwasyon, ang Diyos lagi nandoon. Amen? Kahit nagkasakit ka o may sakit ka, wala kang pera, may pera ka, ang Diyos laging naroon at kitang-kita ka. Hinihintay kayo tumawag, hinihintay kayo sa bakit? Siya kasi gumagawa behind the scenes. Hindi mo alam, hindi mo nararamdaman, pero ang Diyos sigurado kikilos. Sabihin mo nga katabi mo, sabihin mo kasi, ikaw ba na may pakaramdam ko ba? O talagang naman hit ka na sa cocktail break up. No? Ulitin ko lang po ito, ang Diyos pag dumilos, hindi niya kailangan magpasika. Kailangan niya lang ng isang pananampalataya at panalangin na katulad na ginagawa mo ngayon. Kaya sa buong isang taon, alam ko po, naramdaman mo kumilos si Lord. At hindi mo lang naramdaman, naranasan mo pa. Amen? Sabihin mo kasi naranasan mo ba? Hindi mo ba patay ka na dapat, pero ngayong buhay na buhay ka? Kasi alam mo, ang Diyos kumilos. Kahit pasabay ka, naglodo ko ka, buhay na buhay ka pa rin. At gumagawin na kalukuhan. Pero ang Diyos, napakabuti pa rin. Amen! Mga Happy New Year ka ba din? Bakit siya pinapukamay ng mga katabi niyo ko kompleto pa? Marami na naman po ngayong mamaya po alas 2 ay tatalo na naman. Tatalon sa buko. Advice ko lang, talon po kayo sa church kasi mataas-taas po ito. Bago sakaling mabanat po. Hindi ko lang ulit ito. Ang Diyos, kahit hindi mo siya nakikita, kumikilo siya. Kahit hindi mo siya utusan, kikilos siya sa buhay mo. Kasi mabait si Lord, mabuti si Lord. Kahit magpakasama-sama ka, kaya nga yung ibang tao total, biyaya naman pala. Magpakasama-sama lang ako. At least, enjoy ko gusto ko. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang Diyos mabuti, kaya kanyang piniingatan hanggang ngayon. At magpasa hanggang ngayon. Bigyan mo mga kapatid mo, napakabuti ng Diyos sa buhay. Pero kung nagmumotor ka, iba na bangga, ikaw tuloy-tuloy ka lang. Isa nakasagasan ng aso, ikaw, hindi ka pinansin ng aso, hinabol ka lang. Pero hindi ka namatay. Kasi nga ang Diyos kumikilos. Hindi mo malakita, pero kumikilos siya in your behalf. Kaya huwag kang tumigil manalangin dahil ang Diyos kumikilos. Amen? Kaya kung huling palakpak mo na, lakasan mo na para sa Diyos. Kaya huling worship, huling palakpak, huling pagsamba, huling talim, huling tithe and offering, huling pagsama-salamat dyan ay napakalaga sa Panginoon. Bakit? Ang tunay na laban nasa last minute. Kaya pag first quarter ka pa, tambak na kalaban, huwag mo na magsaya, baka mahabol ka. Kaya napansin niyo po, ang saya mo nung pinagpapala ka, bakit baka first quarter pa lang yun? Ang tunay na laban sa fourth quarter, last minute. Bakit napansin niyo po sa basketball, pag tambak na kalaban, relax na yung mga lumalaban. Ay sige, ipasa mo lang yun doon. Ay hindi na, bangko na lang ako. Relax na! Ang tunay na laban na sa huling araw. Kaya nga po ngayon, nasabi nga ng Bible, ang manatiling tapat hanggang makalis siya maliligtas. Ay yung huling last minute, huling laban, huling panalo mo, yun ang tunay na laban. At alam ko, sasamahan ka ng Diyos. Kaya pinipili na po nito. Sabi ng Bible, pakabasa nga po ito, 1, 2, 3, basa. Behind the unknown is God's power at work. Behind the unknown, sa likod ng hindi mo nalalaman, ang Diyos lagi may kapangyarihan nagtatrabaho sa buhay mo. No? Kaya napansin mo, ilang ulit ka nang sumuhay sa Diyos, ang Diyos sapat pa rin ang biyaya sa iyo. Kasi behind the unknown, ang Diyos kumikilos pa rin. Amen. Amen? Pero mo, kung kailan ka hindi uminom ng gamot, doon ka pa gumaling. Kung kailan tinapon mo na yung gamot, doon ka pa gumaling. Pero kung take ng gamot, stress kasi sa gamot, doon ka pa lumala na sakit mo. Hindi po yan lagi hindi lagi yan. Pero hindi ka lang ulit, ang Diyos kumikilos kahit hindi mo nakikita.
makikita. Isa pa. Sabi dito, behind closed doors is God's protection. Kaya pag hindi niya tinutugon ang panalangin mo, hindi namamatugan, galit sa'yo ang Diyos. In fact, sabi nga ng Bible, kaya minsan sinasarado niya ang pinto kasi pinoprotektahan ka niya, baka mapunta ka sa mali. Nag-break kayo ng jowa mo kasi nga naman kinusendo kasi iniingatan ka niya. Binasted ka, abuti nga sa'yo. Bakit ginawa doon? Sinusend niya sa pinto para protektahan ka. Kapitin mo nga katabi mo. Ikaw ba? Kumusta na? Di ba, behind closed doors is God's in fact, every time na nagano siya, pinoprotektahan ka lang niya pala. May hinihingi kang mga bagay na akala mo kailangan mo, pero hindi niya tinugot kasi nga pala, pinoprotektahan ka niya lang. Halimbawa, tawag dito, humingi ka ng motor sa Diyos, ang tanong, marunong ka ba magmotor? Pinoprotektahan ka lang ng Diyos. Humingi ka ng cellphone, ang tanong, marunong ka ba ng touchscreen? Bago pang keypad ka pa lang. Kaya dito na to, kaya pag ang Diyos nag-close ng pinto, hindi siya galit sa'yo. Niredirect ka lang ng Diyos para ipunta sa God's will. Amen! Pinoprotektahan ka niya, inaayos ka niya, kaya napansin mo, kahit anong backside mo, nakabalik ka pa rin. Yes! Amen! Bakit? Protection yan sa'yo ng Diyos. Amen! Ang kapinigin mo nga mo, hindi ka pa rin ba masaya doon? Nasa lahat pala ng ginawa mo, nandun pala si Lord. Amen! Amen? Ito pa. Behind the tragedy is God's restoration plan. Amen. Kaya kapag may trahedya sa buhay mo, hindi unexpected plans, unexpected na events na nangyari sa buhay mo, hindi ka niya pinaparusahan, nire-restore ka lang niya. Nadapa ka ngayon, umiiyak ka ngayon, naghasaktan ka ngayon. Hindi yan pananakit ng Diyos, yan tragedy. Yan po yung restoration pa ng Diyos. Kaya parte ng growing, pag nasasaktan ka, kaya pag hindi ka nasaktan, ako, hindi ka mag-grow. Tignan mo yung mga nag-business. Kung hindi sila bumagsak, hindi sila tumalino. Kung hindi ka na-busted, no? Hindi ka mamimili ng liligawan mo. Tragedy pa na yung pastor. Hindi ko alam. Bahala ka na. Kaya dito ko every time na may tragedy, it is God's restoration plan. Yes! Amen! Kaya wag mawala ng loob. Kaya pag nagkakamali, nag-fail, lapit lang sa Diyos, i-restore tayo ulit ng Diyos. Ibabalik ka na ulit doon sa pwestong dati. Kaya nga may Christmas, di ba? Napigyan mo nga kami, ikaw malungkot. Tanungin mo, bakit ka malungkot? Wala ka siguro Christmas bonus. Hindi ka siguro nakatanggap ng pamasko. Isa pa. Behind the brokenness is God's nearness. Napansin mo, kung kailan ang dilim ng sitwasyon, doon ang sarap manalangin. Kung parang sakit ka, doon parang kalaman lapit-lapit ng Diyos. Doon ka pa nakakaiyak. Pero nung may pagpapala ka ng lahat, pag nanalangin ka, bukas na lang. Meron naman akong pera ngayon. Kapitin mo ang katin mo. May pera ka ba? May pera ka ba? Hindi pa siya nangihingi lang ako. Alito na ito, behind the brokenness is God's nearness. Kaya kapag nasasaktan ka, dyan sobrang lapit ng Diyos. Niyayakap ka niya. Amen! Amen! Amen? Kaya nga ako, tulad po sa mga nag-message po sa akin sa messenger, nahack po account ko, pasensya na po. Baka may mag-reply po sa inyo, maghingi ng pera, huwag niyong bibigyan. Bigyan niyo sa akin direkta. Joke. Nagadala ko na yung shock. Pigilan niyo po kasi online tayo. Ulit ko lang daw. Kaya wag po kayong tawag dito. Wag po kayo pag may nag-message po na Albert Evangelista po pangalan ha. At mukha po ni Sally yung profile pics. Wag niyo pong re-replyan. Baka hinga kayo ng pera naman. Baka sabihin para sa gawain ng Panginoon. Puro pa naman ang message ko. Lahat nagtatanim sa akin sa gawain ng Panginoon. Amen? Palangin mo nga naman, curious lang. Palangin mo ako na message ko ba nung naka-message ka ba? Kaya ulit ko ito, ang Diyos, kumikilos siya kahit hindi mo nakikita. Hindi siya natutulog, hindi siya tumitigil. Kahit tumigil kang manalangin, ang Diyos sapat pa rin ang biyaya ng isang buhay. Hindi mo nga katayo sa mga Happy New Year ka. Happy New Year! Ay, sama no? Kaya ating pag-aaralan po sa bagang ito, ang aking huling
sermon po, ang aking huling outline, aking huling topic is ito, the secret of the treasure. Ito, disclaimer lang po, hindi po ako mag-preach about money. Money, siguro money, pero money hindi. Alam niyo pa yung money? Bagal po ng internet sa atin. No? Bagal nga. No, yung, alam niyo po ba yung money? Money ba? Money. Yung kinakain pa, money. Hindi ako mag-preach about money matters. Na, titignan natin ito, the secret of the treasure. Tandaan niyo po ito sabi po ng kasulatan, sabi po ng ng psychology, isa daw po sa kayamanan ng tao, walang iba kundi pamilya niya. Amen. Anak niya, Amen. asawa niya. Amen. Amen. Naku, wala pa nag-ibig sa asawa. Anak na lang, pastor. May kapikin mo ka din, tanongin mo kung may asawa yan. Tanongin mo kung may asawa ka ba? Diba? Kayamanan pa ba yan? Biruin mo hindi man lang pagkakas siya, pero sabi doon, isa lang po sa tinuturo na kayamanan ng tao, pamilya niya, to be specific, anak, at walang iba kundi asawa niya. Amen. Kaya pala, kahit pala tinatawag asawa mo, treasure pala yan. Yes. Sabihin mo ka sa kapatid mo, ginto ka pala. Ginto ka pala kita. Naku, ayun yung sabihin. Mag-new year na, ayun yung pamagbago. Kapitin mo ka, sabihin mo na, ginto ka pala kapatid, ginto ka pala. No, kaya hindi ko lang ngayong taon, ngayong 2023, sa huling Sunday, sa huling araw po ng taong 2023, iwan mo na yung dapat iwan. Mga sama ng loob, bayaran ang dapat bayaran. Meron ka pang ilang oras para magbayad. Ako kaya ko maglilinis din ako Kasi may pamahiin ako. Kapag magpapamahiin ka, ibig sabihin maglinis ng bahay. Baka pagdating ng ngayon, puro marami ang paligid. Punuin mo yung bigas. Punuin mo yung tubig. Baka malasin tayo. May bagay tayo minsan. Kami pamahiin maglinis na maglinis, maligo bago magbagong taon. Kasi pag hindi pagligo, nakapatay ka ang bata ka. Mabaho ang New Year mo. Men? Kaya kapigin mo ka rin, sabi mo sa ginto ka pala. Saan pala kaya, bago po ako magtuloy sa ating topic po ngayon. Sabi ko na, mabili ka po yung halimbawa. Sino mo dito maraming pera, tapos sabi lang po na amen. Maraming pera, magsabi po na amen. Naku, mahina pa na. Lagyan nyo naman pala ng palataya. Isa ba, nakatatanong ka, sino dito maraming pera? Isa ba, sino dito maraming pera? Pananampalataya yan. Say what you believe and believe what you say. Paniwalaan mo sinasabi mo at sabihin mo pinaniniwalaan. Kasi kung pinaniniwalaan mo, lagi ka walang pera. Tinan mo, ang ngiti mo, sir, saan? 10. Ay, may napansin nyo, pag may 20 pesos ka, ginagawa kahit dukot-dukot pa yan, hindi natabi mo sa bulsa mo. Pero may isa po tayong pera, natawag dito na iniingatan mo, which is yung polymer. Ano yung polymer? Yung 1,000, yung may mukha ng agila. Tinutupi. Kasi baka pag nalukot, baka hindi tanggapin sa tindahan. No? At hindi natanggapin. No? Kaya napansin mo, marami kang pera, pero may isang na iniingatan, yung 1,000 mo, baka malukot. O, ganun din po yun. Marami tayong treasure sa mundo pong ito, pero sinasabi ko po kayo umaga, dapat ang pinakamahalagang treasure mo, walang iba, kundi pananampalataya mo sa Diyos. Mawawala ka sa lahat mamamatay. Yung katabi mo, mamamatay din yan. Kapitin mo, mamamatay ka rin. Malay mo, bukas. Yung mga tatanda, kumakatok ka naman sa akin, Pastor. Bakit? Lahat po ng bagay sa mundo pong ito ay temporary. Ang pera, temporary. Ang pera mo sa bulsa, pansamantala lang. Ang katabi mo, pansamantala lang. Kaya nga kayo niwala, people come and people go. May taong dumarating sa buhay mo at may mga tao rin aalis. Tanggapin na pag dumarating at hayaan lang yung mga umaalis. Amen? And the secret of treasure. Meron po kami po sa isang pelikula pong ito. Yung National Treasure Part 2 na meron pong tawag dito, subtitle, The Book of Secrets. No? Sa National Treasure Part 1 po, obviously, ang hinahanap nila, ginto o treasure kayamanan. Pero po, according sa National Treasure 2, sabi po dito, babasahin ko po sa notes ko, sabi dito, si Nicolas Cage po, ang kanyang great-great-grandfather, kanyang kalululuhan, sabi dito, ay well-known bilang isang hero. Kilala siya bilang isang bayani po ng Amerika. Sabi pa dito, pero
sa film pong ito, ng National Treasure Part 2, may isang kontrabida na nagsasabing hindi hero ang kanilang ang kaluluhan. Bakit ka mo? Sabi dito, kasi daw ang kanyang great father ay bahagi ng mga nagplano para patayin ang President ng Amerika, which is si Abraham Lincoln. Nakasasin niyo po? Sabi ni Nicholas Cage, sabi ganito, ang great-great-great-great-grandfather niya, hindi ko alam kung anong pangalan, sa pelikula po ito, daw sabi niya dito, ay tinaguri ang hero o bayani po ng Amerika. Pero pa sa film din po ito, may isang kontrabida na nagsasabi ang kanyang kaluluhan ay hindi bayani, kundi isa sa malagpano para patayin ang Presidente ng Amerika, which is si Abraham Lincoln. Eh ano pong ginawa nila sa kabilang sa kasunod na sabi dito, kaya ang ginawa po nila, naghanap sila ng ebidensya by looking at the books, nagbabasa sila. Kaya kung gusto niyo patutuhan, magbasa po kayo ng libro, wag po Facebook, article. Amen. Diba? Kung gusto mo ng katotohanan, magbasa ng libro. Wag po sa Google. Alam mo sabi sa Google? Dumating daw si Lord Jesus. Google yun ha. Eh sa Bible, sabi hindi pa. Ito mahimik po mga kapatid. Kapatid mo nga kapatid mo. Sa kapatid mo, kamusta ka na ba? Nagbabasa pa ba mga kapatid? Palitin ko na ito. Sabi dito, ang ginawa nila, naghanap sila ng ebidensya by looking at the books, reading the books, at kinakilala at kung kinakilala ng kingdom ng presidente, which is si Abraham Lincoln, para malaman ng truths na kanilang pinakalolo ay hindi kasama sa parapatin si Abraham Lincoln, kundi isang bayani. Gusto nilang patunayan na kanilang lolo ay hero, hindi killer. Diba? Ang ibig sabihin po nito, Pastor, ang pinag-uusapan po nito, to make the long story short, ang pinaglalaman po ng film pong ito, walang kwenta treasure, ang mahalaga dangal. Kaya pala sabi ng Proverbs, it is better to have a good name than a great riches. Mabuti na may magandang pangalan kasi naman sinusumpa ka naman. Kasi man mayaman ka, sama naman ang ugali mo. Kapikit mo nga katabi mo, masama pa rin ba ang ugali mo? Amen? Madalas ka pa rin ba sumpungin? Kapikit mo nga katabi mo. Kausapin mo nga lang mahina. Total New Year naman. Sabi mo sa madalas ka pa rin ba sinusumpong? Ay, nakukulang sa araw yan. Kaya binagay sa araw. Kapikit mo nga ulit. Kapikit mo nga ulit. Sabi mo sa ayos lang yan. Ang mahalaga binabago tayo ng Diyos. Pero yun na, sa National Treasure to, ang magtutukoy natin dito, kahit pamakaptan mo lahat ng pangarap mo, magkaroon ka ng yaman ng daigdig, pag wala ang Diyos, wala pa rin palatagang kwenta. Anong gagawin mo sa pera? Impyerno ka naman. Tandaan niyo ito, didiretsohin ko mo kaya, hindi tayo lahat magiging milyonaryo. May kaya lang. Yes, amen. Kaya si may kaya yan. Ha? Tapos sa kanyang asawa, mayaman po ito kasi may kaya na. Asawa niya pa, bilyonaryo. Daw pinakamayaman sa Diyos pa rin, may kaya at bilyonaryo. Hindi ko lang ito ha? Kaya hindi lahat tayo makaka-experience ng millions. Pwede kami yumaman, pero hindi lang maging millionaire. Amen. Bakit? Kaya nga sabi ko sa inyo nakaraan, bakit kayo bang i-handle yung stress? Kaya diba sabi ko, nakaraan, if you cannot handle stress, you cannot manage success. Kapag hindi mo kayang hawakan yung sakit ng ulo, ay, nangangahulugan lang, hindi mo kayang hawakan yung pagpapalang darating. Kaya ang training para ma-manage ang success, sumakit mo na ulo. Kaya pag sumasakit na ulo mo ngayon, kinukwenta ka, wala ka namang kinukwenta. Budget ka ng budget, wala ka namang pera. Naku, training ground yan para pagpalain ka ng Diyos. Naku, salamat po sa mga 10 na game. Pagpalain ko na yung kayo naman. Pero di ba ito, ang pinagalaman ko ng pelikula pong ito, hindi mahalaga ang treasure, ang mahalaga ang dangal. Yes. Aanin mo lahat, wala naman ang Diyos. Mawawala ka. Kaya sabi ng Bible, kapag wala ang Holy Spirit, pag wala ang Diyos, disgrace ang pumapalit. Kaya pag wala ang Diyos, no, kahihiyan ang pumapalit. Amen. Amen? Nandiyan po kayo mga kapatid? Ito, sabi ng Bible, good name is better than riches. Maganda na kayo magandang
pangalan. Kahit na maganda pangalan mo, mas maganda pa rin may reputasyon ng pangalan. Yung pag naalala pangalan mo, ano maaalala sa'yo? Bernard Begina. Ito po yung tiga-butas ng buwan ng simbahan. Ganda na pangalan mo, may meaning. Pakibasa po ito. Tuloy na po tayo. 1, 2, 3, 5! Material things Oh. can buy Ayun happiness. po yan, ito yung reality. Ang material things can buy happiness. Sumasaya kapag meron kang bagong bagay. Amen. Bagong damit. Sino yung masaya may bagong damit? Amen. Bagong cellphone. Amen. Bagong gamit. Amen. Bagong motor. Bagong sakyan. Amen. Yan ay kayang bumili ng kasiyahan. Pero, but it cannot give you eternal happiness. Ang pansin mo, may bago kang cellphone, isang buwan lang, sawa ka na. Amen. Palit ka naman ng bago. Kaya labas mo lang ng iPhone 14, gusto mo iPhone 15 na. Kaka-Oppo mo lang, gusto mo Oppo 15 na. May Oppo na ba? Wala pa, diba? Palabas pa lang yan. Base out na, ano ba bago ngayon? Renate. Magkano yun? Magkano? 20. Pwede na ba bawas yan? Ulitin ko rin material things can buy happiness. Kaya kang pasayin ng mga bagay-bagay sa mundo. Pera, sasakyan, bahay! Damit, sapatos, and everything. Pero hindi ka nito kayang pasayahin ng panghabang buhay. Kaya pala sabi ng Bible, yung happiness mo at satisfaction, ilagay mo sa Diyos. Kasi ito ang katotohanan, pagtapos mo sa mundo mong ito, may kasunod pang buhay. Hindi ka mag-reincarnate, pakiusap, pag ka manalawa sa reincarnation. Alam mo reincarnation, pag mabait ka na, magiging aso ka. Pag masama ka, magiging buhaya ka. Reincarnation yun. We do not believe in the reincarnation. We believe in the resurrection. Amen. At pagkatapos mong mabuhay sa mundo ito, mamamatay ka, mabubuhay ka ulit. Amen. Tanungin mo mga ko, saan ka ba pupunta pag namatay ka na? Delete? Ano ka? Naniniwala ka ba sa purgatorio? Ang wala pong purgatorio po sa Bible. Dahil sabi sa Bible, pag pikit lang yung mata, pagpantay lang yung paa, judgment na. Wala nang second chance. Wala nang panalangin, magliligtas. Sabi nga ng isang misyon na kausap ko, wala nang usal, wala nang dasal. Diretso judgment na yan. Kahit ipag-fasting ka pa namin, kahit pa magpapako ako sa krus. Hindi na ready. Kaya ang prayer at ginagawa yung pagbuhay ka pa. Hindi mo ako tanong mo na nanalangin ka pa ba kapatid? Dito ka nito, yung material thing maganda yan. May pera ka, may bago kang sakyan, bagong damit, bagong sakyan, bagong cellphone, and everything. Maganda yan. Pero yan ay temporary lang nagpapasay ng tao. Kasi di ba minsan sa'yo, pag may bago kang bagay, pag iniinom sa'yo, ayoko nga, bago ko. Pero pag naluma na, sige, kahit bukas mo na yung balik. Di ba? Nababawasan ang value. Kaya pala, ito ang maganda sa Diyos. Ang Diyos kaya kang bigyan ng satisfaction. Huwag mo ilalagay sa tao. Amen. Huwag mo sabihin, ang happy pill ko ay ang boyfriend ko. Ano nangyayari? Niwang ka tuloy. Happy pill eh. Hindi siya pill. Hindi siya gamot, tao siya. Nandiyan po kayo mga kapatid. Mga seryoso po mga tiga-pinit na yun. Pero ba't yung tawanan mo kapatid? Tawanan mo lang kapatid. Ang pangit mo yung tawanan mo. Kaya dito ka ito, ang Diyos lamang ang magsasapat at magbubuna ng iyong mga kalungkutan sa buhay. Siya lang magpapasya ng panghabang buwan. Kaya ito na po ulit ako. Ito, mag-quiz tayo ngayong quiz. Ano po ang kaibahan ng price at cost? Price at cost. Ang presyo at cost. Ano po ba sa Tagalog ang cost? Ginastos. Gastos. Nailabas. Ano po ba ang pagkakaiba ng price at cost? Maliban po sa spelling. Sino, bigyan mo isang oras para mag-isip kung ano. Ang mananalo po, bigyan ko po 100. Lagpas po. Value. Tingnan natin ito. Wala po nanalo, wala po kayo 100, sorry. 1.5 na po sana eh, kaso wala na kakuha eh. Bigyan kayo ng illustration. Halimbawa lang po, merong BMW.
Ang presyo mo ng BMW dati ay 2.7 million. Ang tawag dyan price. Presyo yan. Ibig sabihin, pag may pera ka next year, wala na ganyan. Ibig sabihin, pag may pera ka next year, kung may 2.7 million ka, pwede ka nang bumili ng BMW. Pasakay ako ng BMW, gusto ko Ferrari. Kumain ka ng pita, bigay mo na ng buo. Ay, wala po si TV sa nila. Manood kayo ng komersal. Kaya pag umuupo kayo sa mga kalsada, may pita kayo, may lumapit ako tanda, alam mo na gagawin mo, bigyan mo na isang buo. Kung pwede lang, bilang mo siya ng isang buong pita. Ano ba? Ang price po, ibig sabihin, ang presyo ng BMW is 2.7 million. Tawag yan price. Pero pag sinabi naman cost, naman yung magpaparehistro ka, kasama na yung bili mo, nirehistro mo, nung gination mo, kuya tawag, isa pa dito yung repair mo, binigyan mo ng maintenance. Tawag yan cost. O kabuuan ng ginastos mo. Ibig sabihin, ang presyo, fixed price na yan. Pero ang cost, may continuity yan. Hindi natatapos. Parang ganito, sample ako kayo ang magpakasal po, presyo yan. Amen? Mataas ka sa magpakasal. May fixed price na magpakasal. Halimbawa, kung magpapakasal ka siguro, 20,000 siguro. Siguro lang ha. Wala kayo kasi 3 baboy, 5 baka, 3 bahay, 5 kwarto, 4 sasakyan, kulang yan. Kaya ang price po, ibig sabihin po, ang kasal, meron tawag yan price. Parang ganito yan, yung asawa mo, price yan. Hindi pa rin pinaniniwala mga ano ba yung price of Christ? Ang asawa mo, price yan. Isa mo ba ang asawa mo, price yan. Bili mo yan ang pagmamahal, bili mo yan ang paliligaw, prenesyoan mo yan. Pero yung cost, o yung wala po, madali lang magpakasal. Pero yung cost, yung kabuuan, yung paano mo siya pinaganda, inalagaan, tawag dyan cost. Pinakain mo araw-araw. Pag may hinihingi siya, binibigay mo. Pag may hindi siya hinihingi, binibigay mo pa rin. Tawag dyan cost. Kaya pag ang katabi mo gumaganda, naku, nasa tamang tao yan. Ay, naku, walang naniniwala mga kapatid ko, mga stress ka na, mag-New Year kayong stress. Tingnan mo ka tayo. Diba? Kaya tawag dyan. Ito ba, meron pa isa. Ito ba, maraming artist na nagpapakamatay para magkaroon ng Oscar Award. Ibig sabihin, sa Oscar Award, kapag ikaw yung napabilag, ibig sabihin napakagaling mong artista. Hindi ako pamas lang ako eh. Yung Oscar, hindi ko na narating. Kasi nag-gusto na mapapasok na kasama 18 years old ako. Next po. Next slide na. Sa Oscar naman po, ito yan Pero yung Oscar Award, yun ang cost. Pero yung ibibigay na naman sa yung reward ko ito. Halimbawa siguro mga $1,000 at $2,000 lang yan. May presyo. Pero yung costing kasi yung tinatawag na karangalan, yung hindi kayang bilhin. Pero mo, sa dinami-daming artista na mabilang ka. Kaya ito, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Before you pay the price, you must first count the cost. Bago mo pasukin yung isang bagay, tingnan mo muna, kantsahin mo muna, kaya mo ba talaga? Bibili ka ng sakyan, tanong, kaya mo bang i-maintain? Mag-aasawa ka, kaya mo bang buhalin? Akala kasi natin, hindi po, hindi naman sabay din pa sa noo. Ay, sakit yan, pre, sakit. May din po sa noo. Napagin mo mga katanong, sa'yo, Happy New Year kapatid. Napaka-para ito, kayo ang nakapakinig ng preaching na ito. Before you pay the price, you must first count the cost. Bago pasukin isang bagay, ay ibig sabihin po niya, tantsahin mo muna, kakayanin mo ba? Pag ang pumasaya at mag-asawa, salamat po sa asawa ko, napakabuti mo talaga. Kahit na nahihirapan,
Hindi po ako ka lang. Tanungin mo mga kapatid, ikaw masaya ka pa ba? Before you pay the price, you must first count the cost. Isa ba, biga-biga. Halimbawa, pababawi natin. You pay the price for education. Mahal mo ba magpaaral? Amen! Siyempre. Bro mo, ngayon, second sem na naman ng PSU. You pay the price for education. Mahal magpaaral. Lalo ka, abogado anak mo. Ngayon pala nangangatwira na. Diba? You pay the price for education, pero you pay the cost if you're ignorant. Pero mas malalang bagay, yung wala kang alam. Amen! Yung mag-aaral okay lang eh. Pero yung hindi mo yung tawag dito, yung ignorance o kung walang kalaman sa buhay, yun yung pinakadelikadong bagay. You pay the cost. Ako nga po, may isa po kilala eh. Hindi ko na pa sabihin kung sino po siya. Naalala ko po, kapamilya ko at no? Sana po hindi siya nanonood. No, naalala ko po yung hindi pa po uso LRT. Ginawa niyo po, pinara niyo po yung LRT kasi kala niya titigil. Tapos, nung pagpara niya hindi tumigil, hinabol niya. Ano po ba yung LRT mga kapatid? Baka roller coaster pa na yung niyo. Kasi kala niya titigil. You pay the cost if you're ignorant. Mas mahirap pala pag hindi ka nag-aral. Kapikin mo nga katabi mo. Kapikin mo nga katabi mo. Sabi mo sa mo, kamusta na ang buhay mo kapatid? May value pa ba? O nawawala ka na ng gana? Kung nawawala ka ng gana, nako, good news, kailangan mo si Lord. Kapikin mo ano, kailangan mo si Lord. Diba? Ito yung sabi ng muna, you pay the price. Pakibasa nga po. You pay the price for the leader. You pay the cost for the Ibalik ko pa eh. Pakibasa po ulit. You pay the price to become a leader. You pay the cost to stay a spectator. Ibig sabihin po, you pay the price to become a leader and you pay the cost by staying spectator. Ibig sabihin po yan, na hindi po madaling maging leader. Kung masakit sa ulo maging leader. Pero mas mahirap naman yung wala kang ginagawa. Bigyan ko pa yung reality sa buhay Pagtapos mo ng buhay pating ito, may kabilang buhay pa. At sabi sa Bible, may graduation tayo doon. Kaya kung wala kang ginawa sa lupa pong ito, wala kang parangal. Kung sabi spectator, tiga-panood lang. Kung baga po sa basketball, audience lang. Yung tiga-palakpa ka lang, nakailang Gatorade ka lang. Yo! Nakailang kami ka kasama ko. tawin. Pero ba, ang iyong stats, 55 clubs, 3 towels, 5 Gatorades, and 2 cheers. Ang cheers matawag lang? Ang cheers matawag lang? Yen. 2 sigaw. Diba? Kaya sa mundo pong ito, hindi ba, kaya nga po ako by next year, next year tayo magkikita ulit after po nito eh. Sabihin mo nga kasi see you next year ha? See you next year. Mawawala next year. Diba? Kaya sa mundo pong ito, by next year po, siguro by second Sunday, kasi magmimitingan pa po ng mga leader eh, na sa ibang lugar, hindi po dito. Para pag wala akong makakaalam ng plano po namin sa church. Kaya talangin mo ako, ikaw ba leader ka ba? Ikaw mawawala sa meeting. Diba? You pay the cost by staying spectator. Marami po tayong gagawin sa mundo po ito. At higit sa lahat, this coming year 2024. Sabihin mo kasi marami tayong gagawin. At kapag marami kang ginagawa, ibig sabihin lang po yan, marami rin dating sa buhay mo maganda. Dahil marami kang ginawa, marami rin darating. That's the formula. Pag kaunti ang binigay mo, kaunti rin ang darating. Pero dahil mabuti ang Diyos, kahit wala kang binigay, dahil wala, may darating pa rin. Bilang kayo ng verse. Dahil ito po yung tatlong verse lang, pero napakayaman ng verse po ito. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, fire! The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and Stop po. Lahat po tayo nagbasa. 1, 2, 3, fire! Kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then he goes and sells all that he has and buys that field. Okay, basahin ko po para po sa mga malabong paningin.
Sabi dito, the kingdom of heaven is like treasure hidden in the field. Ang kaharian daw po ng Diyos ay tulad sa isang kayamanan na nakatago sa field. Ano ba yung sa Tagalog? Sa lupa. Which a man found and covered up. Nung nakita po ng isang tao, aksidente niya nakita yung isang treasure o ginto, ginawa niya, tinago niya ulit. Then, in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Sa sobrang tuwa niya, yung nakita niya kayamanan, binenta niya kaya ari-arian na natitira at pinagpalit niya doon sa nakita niya kayamanan. Okay? Dati po kasi di ko pero historical background, sa atin po mga Pilipino po, kung hanggang sa dati ha, hindi po ngayon ha, baka gawin niyo to. Dati po ha, noong mga panahon po ng kopong-kopong, dati, kung saan ang binakurot nilinisan mo, yung magiging lupa mo na yun. Huwag mong gagawin yung ngayon, huwag mong gagawin yung ngayon ha. Yung may bako na nililinis mo pa. Pagtagpasik ka dito. Dito pa naman mainit ang ulan ng tao pagdating sa lupa. Eh lupa lang yan. Kaya amoy lupa eh. Sa panahon po kasi, pero ibang-iba po yung background, history ng Israel. Ibig sabihin po niya ganito po yan. Sa Israel po kasi, hindi sila, ano bang nakita nila? Hindi sila pwede magipagmamayari ka. Bakit? Ang Israel po sila, hindi pa bansa dati. Kaya nga po yung eleksyon, para gawing bansa ang Israel, ang tiebreaker Pilipinas. Kaya nga, ang Diyos mahal na mahal ang Pilipinas eh. Naku, hindi niyo po nag-gets yun. Ang Diyos mahal na mahal ang Pilipinas. Kaya kahit anong kurap ng bansa, wala pa rin dito pa rin ng walang divorce. Dahil pag sumumpang divorce at naipasa ang same-sex marriage, ako, tapos tayo lahat. Amen? Hindi lahat ng nagpapasaya sa tao, tama. Di ba sabi tayo, do what makes you happy. Eh, nagpapasaya tayo magpapasaya sa kapwa ko sa riyan. Tama ba yun? Hindi. Kaya hindi lahat nagpapasaya sa'yo, tama. Yes. Ito kaya po yun, sabi sa Bible, balik po ko dito. Ang historical background po kasi noon, hindi pa bansang Israel. Kaya ginagawa po nila, ang subject po kasi noon, ang nakuha nilang lupa, pag sinakop sa ibang bansa, kasi po Israel, hindi ko na, para maging malinaw po, ang background po ng Israel noon, hindi nila pwedeng bakuran agad ng lupa noon. At pag binakuran nila, hindi sa kanila yung kaagad. Kasi wala pa naman nung, wala pa naman dating, buhon. Wala pa nalalagay boundary noon. Wala pang gobyerno para sa lupa noon. Ano mangyayari pa? Ibig sabihin po, ganito yan. Kapag sinakop sila, automatic yung sumakop sa kanila, yun ang may bagong, anyone kung bako that. Madalang English ko, no? Yung binakot mong lupa, kung ikaw Israelita, pag sinakop pa ibang bansa, anyone could bako that. Di ko alam ibig sabihin ng bakuran yun eh. Ano ba ibig sabihin? Ano ba English na? Anyone could bako that. Alam niyo na yun. Ibig sabihin sa Tagalog pa, kapag sinakop kayo ng ibang bansa, nangangulugan, hindi ko na pagbayaro pa, pwede na lahat kunin yung ari-arian mo yun. Kaya ito po yung nangyari doon. Nung nakita ng tao yung isang kayamanan, tinakpan niya yun at tinago ulit at pinagbili niya yung kanyang ari-arian at para kunin yun yung accident niyang nakuha. Tignan niya po sabi sa Bible, sa kasunod na verse, pangalawang verse, same context, same meaning, the kingdom of heaven, pero iba ng meaning. Sabi dito, again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. Who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. So, ngayon na, sabi ng Panginoon, ngayon naman, ang paghahari ng Diyos ay parang isang merchant o hunter o sa Tagalog pa po, mag-aalahas na nag-aalap ng ginto at nakakuha siya ng fine pearl. Sabi ito, on fine one pearl, sabi ito, ginawa niya sa yung senaryo, pinagbili niya lang, iniwan niya lahat. Ang ginawa niya para bilhin yung fine pearl na natagpuan niya. Di ba ha? Mamaya ko na ibigay yung meaning i-compare ko pa yung verse. Nababasa niya po, medyo malabo na po, no? Nababasa pa. Sabi dito, yung una, yung sa kanan po, yung puti, yung may puting font style. Ito po yung nangyari po yan. Yung tawag dito, yung di ba sabi ko, yung treasure hunt, yung isang tao, nakakita ng lupa. At tinago niya ulit, binenta kanyang ari-arian para makuha ulit yung kanyang
niyang tinago. O, tawag dyan, by chance. Ibig sabihin, hindi niya hinahanap, natagpuan niya lang na bigla. Sa spiritual meaning po, ganito po yan. Naranasan niyo na ba in-invite kayo sa church? Ayaw mong pumunta. Pero aksidente, naranasan mo siya doon. Yes. Amen. 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 Yun ang ibig sabihin yan. Amen. Yung lahat, yung may schedule ka dapat ngayon, magtatrabaho ka naman kasi New Year, triple pay, quadruple pay, or ano ba yung panglima? Doble. Ang bayad sa'yo ngayon, pero naiinis ka pa ka magsasabi, bayad, pastor, bakit kasi nag-service pa ng 31? Dapat wala na eh. Tuwan New Year naman. Pero pumunta ka ha? Naku, ko sa'yo, nagat ka siguro ngayon no? Pero pumunta ka, tapos aksidente, naranasan mo si Lord, by chance, tapos si Lord, yung ibibigay sa ng Diyos, higit pang dapat sa kikitain mo ngayon. Marami ka dapat gagawin, marami ka dapat kausap ngayon, para mas pili mong kausap ang Diyos. Kasi ang tao nakaka-stress, huwag nyo nang ikaila, ang tao nakaka-stress talaga. Kapag yung katabi mo, minsan nakaka-stress na yan. Kinakausap mo, hindi nag-i-email. Pinagpapawisin ako sa nilalamig pa rin, bakit di kasi nag-i-email? By chance! Bakit may isang pong kwento, hindi ko naman alam kung totoong kwento ito pero may kinentang isang pastor-pastor nila. Sabi ganito, may isa po daw pong kapatiran, may in-invite siyang isang kapatiran din. At ang sinabi niya, first time po, wala eh, as in, may religion. First time niyang a-attend sa born again church. Ano sabi niya? Ang ginawa ko nung preaching time na po ng pastor, yung newcomer o bago man ng pantaya, nandun sa upuan katulad niyo. Anong ginagawa niya? Tutulog. Dito mga katabi mo. Tulog pa ba? Unaantok na. Tapos, sa inis nung nag-invite, nahihiyangan niya nag-invite. Kasi alam niya, in-invite niya, natutulog. Ginagawa ka kami muli. Parang pakigising pa lang. Sa inis nung nag-invite, siniko niya sa bilbil. Sikuhin mo sa bilbil katabi mo. Sikuhin mo sa bilbil. Siniko niya sa bilbil. Sakto! Sinabi niya ng pastor, mahal na mahal ka ng Panginoon. Sakto! Pag siko sa bilbil, automatic, ay inanarin ganyan. Kaya ginawa yan, naging pastor siya. Pero by chance, hindi ka hinahanap, pero natagpo niya si Lord. Pwede siguro, hindi ka okay ngayon, napilitan ka lang. Pero by chance, o kaya sa Tagalog, natsambahan mo. Yung hindi ka dapat mag-church siya, basta maparin ka naman sa church, pero natsambahan mo, kumilos si Lord. Pero may ilang sa atin, hindi mo siya maranasan, kasi laging mali yung worship leader. Lagi sabay ang worship team, nakatsambahan mo, kumilos ang Diyos sa'yo. May chance. Amen. Ibig sabihin mo ng by chance, hindi yung pag na-miss mo, okay. Pag hindi yung by chance, ibig sabihin po niya, pag sinabing by chance, subukan mo na subukan, papasok din yan. Parang ganito po yan huwag kang manawang ipadalangin ng kapartner mo sa buhay. Ang anak mo, matatsambahan din ng Diyos yan. Biruin mo, kaya do not underestimate the power of sowing the word. Huwag mong i-underestimate yung preaching, yung word, yung panalangin. Napakalaking bagay. Bakit? Kapag nanalangin ka, doon purikilos ng Diyos. By chance. Pero naman ngayon, yung kasunod na verse, yung 13 verse 45, yung yellow words, ako po ay by choice. Ibig sabihin po, sinadya mo talaga, pinili mo talaga. Yung may gagawin ka ngayon, hindi, mas mahalaga po. Sabihin mo sa mga, tanongin mo, mas mahalaga ba ito? May date ka, pero nag-church ka muna. May picnic ka dapat ngayon eh. Dapat kasi, hibas ko ka ngayon. Saka mag-swimming sa lupa. Kasama mo yung mga... yung pangalo, yung yellow words naman po, nakakahulugan, yung merchant o yung hunter, hinanap niya talaga. Yung isa by chance eh, hindi niya sinasadya, naranasan niya sa Lord. Pero itong isa, gusto niya talaga siya mampa sa Diyos at naranasan niya ang Panginoon. By choice. Amen. Kaya ang buhay,
hindi laging tsamba. Yung iba, minsan hahanapin mo talaga. Ito alam ko, nakalimutan ka na po maglagay pa ng pera po sa upuan ninyo. At papahanap ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo sana kanina, kung hindi ko na, kala ko nalagyan ko ng pera yung sa unahan, sa lalagyan ko sa mga na may init. Kala ko nalagyan ko ng pera, hindi ko pa nalagyan. Ay, next Sunday, Pastor, sa unahan na ako. Kahit pagpawisan pa ako. Yung piano words by choice, pinili mo talaga. Hinahanap ka talaga. Isa pa. Isa naman dito, yung isa pang meaning, ito is tama, ito yung paano pa yung backslide pa siya, pero nasa Diyos si Lord. Lagi na pumupunta sa kanya, natsambahan din siya ng man of God. Durin mo, ang dami pumunta sa inyong man of God, hindi mo pinakinggan, pero natsambahan ka. Ang dami nag-follow up sa'yo, hindi mo pinakinggan. Sinabi na kayo, Pastor, ikaw yung perno ka, mag-church ka na. Hindi ka nakinig. Natsambahan kita. Kapagin mo ka, natsambahan ka talaga, ikaw lang. Marami kang hindi pinakikinggan, pero pinakikinggan mo ko ngayon, natsambahan ka ni Lord. Amen? Kapigin mo nga mo, sabi mo sa mo, natsambahan din yung kapamilya mo. Yung anak, kaya, do not underestimate the power of prayer. Ituloy mo ang panalangin, lalo po next year. Ituloy mo ang prayer, ituloy ang fasting, ituloy ang paghihintay, ituloy ang paglilingkod, ituloy ang pananampalataya. Do not underestimate that. Napakabuti ng Diyos. Isa pa, isa naman, ano ba yung sa Tagalog? Ha? Hinahanap niya nga talaga eh. Ito naman yung mainit talaga sa Panginoon at tatagpuan niya si Lord. Kaya pala, tandaan niyo po ito ha, tandaan niyo po ito mga kapatid ha, ito yan. Yung kung nasa kung ibang tao, iba gusto mag-church lang, naranasan na si Lord, iba pa rin ang mga naghahanap sa Diyos. Iba pa rin yung seryosong naglilingkod. Kaya nga kata mo, seryoso na mukha ngayon, seryosong naglilingkod. Amen. Amen! Isa pa, yung kasunod na, yung yellow words is, yung white words, accidental. Hindi niya naman hinahanap eh, nakakita niya lang eh. At sinabi niya, ito na yun. Amen. Ito na siguro para sa akin. Kaya tandaan ito, may hit mo rin yung God's will next year. Ako, ito, ngayon lang ha, ngayon lang pa. Ako may nilagayan dyan sa puso ko ngayon lang, habang nag-preach ako ngayon. Habang sinasabi ko yung accidental ko ngayon ha. May nilagay dyan sa puso ko, may hiningi ka sa Diyos ngayong taon, hindi dumating. Sure ball yan ngayong next year. Amen? Sure ball yan. Gawin mo lang, ituloy mo ang paglilingkod, ituloy mo yung panalangin, ituloy mo yung paghihintay, ituloy mo yung pananampalataya. Kapitayin mo ka, ituloy mo na lahat. Yung yellow words is intentional. Yung white word is hindi mo hiningi, hindi mo hinahanap, pero nakita mo, eto naman. Kaya pala sabi ng Bible, yung umahanap, nakasumpong. Amen. Diba? Meron pa ba kayo minsan, may experience pa sa buhay nyo, lagi ka nakakakita ng pera? Amen. Yung naglaba ka, dahil mo nakuha ang pera, Ay, wala. bakit hindi galing sa bulsa talaga yun? Ang laki. Bulsa yung piso na. Baka hindi talaga dahil yun sa labangan. Baka yung hindi pa nilalaban. Joke. Erase. Joke lang. Masyadong okay seryoso mga kapatid. Kaya, intentional ka na. Kaya kung malagi kang gano'n, hinahanap ka eh. Aksidente. Isa yung isa accidental. Hindi mo hinanap, pero nakita mo. Isa naman intentional. Pinurso niya talaga. Hinanap niya talaga. And I will give you 3 points today. Number 1, God's kingdom is a treasure we must value it. Ang kaharian ng Diyos ay isang kayamanan, pahalagahan mo. Amen. Kaya kung walang halaga sa iyo ang Diyos, wala rin sa iyo halaga ang gawain ng Panginoon. Amen. Basta pag mahalaga sa iyong tao, pinaglilingkuran mo, nag-i-invest ka ng oras, hindi ka nagmamadali, lagi kang on time, Amen. naggumagastos ka, Amen. walang reklamo, Amen. walang tanong. Amen. Kasi nga, kapag mahalaga sa ito, binabalyo mo. Ganun mo sa ng Panginoon. Kaya nga, marami kang kayamanan sa buhay. Family mo, asawa mo, anak mo, bahay mo. Pero nawa, ang pinakamalagang treasure sa buhay mo ay ang Diyos. Dahil ang Diyos hindi nawawala sa panagbibigay ng buhay. Kaya God's kingdom is a treasure we must value it. Isa pa po, bigyan
Walang bayad. Bayad. Oh, tama? Walang bayan. May dalawang pong mukha yan. May dalawang mukha po yan. Yung unang meaning, walang gustong bumili, kaya libre. Halimbawa, free taste. May nasampo na po ba kayo, nag-buy one, take one? Kaya siya nag-buy one, take one, kasi madalas pala, ganito po yan. Wala kasi gusto bumili ng item, kaya binay one, take one na lang. Para maubos. Tapos sabi, nakatipid ako. Lalo sa Palawan. Sa mga tiga Palawan pa, sa mga star Palawan, sana mapanood nyo to. Napansin ko, pag mag-buy one, take one ng mga tao, yung presyo nila, presyo pang dalawa din eh. Nabay one, take one ka lang. Ba, okay ka, buy one, take one. Diba napansin nyo? Tapos sa mga online, ako na-scam ako sa online eh. Napansin nyo ba sa online? Napansin ba sa online? Ang original price ay example, 9,700. 12. Bukas, 1,100. Sale bukas. Baka sa inyo maglasada kayo bukas. 1,100. Ayari, inikisan yung 9,700, naging 2,700. Maniniwala ka kaya? Lampas 100% ang sinil. Tawag dyan, libre. Wala kasi gusto bumili, kaya nag-buy one, take one. Kaya sila nagpo-promo. Kaya parang ganito, wala lang po siya. Libre mo na yan para technique, tactic. Isa pa, pag sinabi libre, ito yung pangalawang mukha. Walang makayang makabili, kaya libre. Sample lang po kaya. May isa po sa minang libre, isa walang kaya kasi bumili. Sample lang kaya. Isa pong painting po na sikat po dati, na ang pangalan po yung Mona Lisa. Tanungin mo kami ko, may painting ka bang Mona Lisa? Sabi po ng pag-aaral, ito po kauna-una ang painting, pag naglalakay ka sumusunod sa iyo mata niya. Diba? At sabi ko, sa subasta po niya, sinubasta, binili po yun eh. Sino po ba nag-painting niya? Si Leonardo DiCaprio. Dahil po, Titanic yun eh. Leonardo da Vinci. At nung ito po sinubasta po, ang nakabili po niya ay si King François. Di ko alam kung François the First. Siya po si Frances. Noong 1518, nabili niya ng $1 billion. Priceless. Ginawa niya, sinubasta niya. Ginawa niya, unang bidding, okay, $1 billion. Walang nagtaas. Hindi kayang bilhin. Ibig sabihin po, ganito yan. Sabihin po ganito yan ha. Ang libre, walang kayang bumili, kaya libre. Ano po ginawa po ni King François? Di ko alam. Search na lang. Ginawa niya, binigay niya po sa National Museum, sa Louvre. Binigay niya sa National Museum ng libre. So, wala naman kayang bumili. Libre na lang. Parang ganito po yan. Yung kaligtasan mo, hindi mo kayang bilhin. Amen. 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 Walang kayang bumili. Kaya nilibre na lang ng Diyos. Hindi mo libre, mura. Libre siya kasi hindi mo kayang bilhin. Amen. To the point, sa verse po sa Merchant of the Hunter at yung tao nakaharap ng field, iniwanan niya natin. Si Lord, ganun ginawa. Iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos. Ako rin sa Pilipinas, hinubad na pagka-Diyos niya. Iniwanan niya kalangitan. Napako sa krus na Kalbaryo, pinagpalit niya lahat para sa isang malagang katulad mo. Sabi mo sa mahalaga ka pala? Mahalaga ka pala. Sigawan mo ako mo, mahalaga ka pala? Mahalaga ka pala. Sa pahas, lakasan mo, mahalaga ka pala? Kaya, how I view God's kingdom will determine what I do with my life. Amen. Kung paano mo nakikita ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, ganun mo siya ipapamuhay. Amen. Kapag isa ka lang sa'yo, nag-Sunday na. Amen. Amen. Marami pa namang Sunday, Pastor. Yes. 12 times 4 equals 40. May 40 Sunday, Pastor. 40. Papabawasan mo isa, 47 na lang, Pastor. May 47 Sundays pa. How of you God's kingdom will determine what I do. Hindi ko binibigyan ng kita. Binibigyan ko po, pinapaliwanag ko po ang Bible. Kung gano'ng kakahalaga sa paningin ng Diyos. How I view God's kingdom will determine what I do with my life. Kaya kung ang Diyos mahal mo, Amen. kaya kung ang Diyos mahal mo, pinapahalagan mo siya. Amen. Amen. Kahit puyat ka, umakatid ka ng gawain. Kahit pa schedule ka ngayon, nandito ka pa rin. Kasi alam mo, ang pagkakarian ng Diyos at ang Diyos ay ang treasure na hinahanap mo. Amen. Ibig sabihin po, pangalawang point, bibilisan ko na po. Kasi nakaka-55 minutes na po. Sabi dito, God's treasure is hidden
then we must seek it. Pangalawang point, ang Diyos naman, ang kagahari ang ginto o kayamanan ng Diyos ay nakatago. Kailangan mo lang hanapin. Amen. Amen? Pakibasa po. 1, 2, 3, fire! Whatever you value, you pursue. Ano man itong bagay na pinapalagan mo, pinupurso mo. Amen. Kahit anong gawin mo, ginagastusan mo. Pinupurso. Amen. Amen? Kahit na parang wala kang mararating, di mo alam kung anong kakalabasan, pinupurso mo pa rin. Kaya kasi what you value, you will pursue. Galing yung God's treasure. Na ang Diyos, kapag mahal mo siya, gagawa ka ng lahat ng para umuulan pa siya, di magpayong ka. Baha pa siya, di magbuta ka. Amen. Makinig pa siya, di pagsando ka. Amen. Kaya wala kang pagreba kayo pagsando ka sa church. Mainit to. Mas magtataka ka sa'yo, mainit, naka-jacket ka. Tapos nakasikits ka dito. Pero sa lahat ng church, tayo pinakamalakas ng trip. Ano yung bakit? Talagang pa sa'yo yung bakit? Bakit? Ang init na nagkakape pa tayo. Kasi nililiwala ka, ang kape nagpapalamig. Oh, ang kape, tandaan niyo ito, huwag kayo maniwala, kape nagpapainit. Hindi, huwag kayo naniniwala dyan. Ang kape nagpapalamig. Sa mga kape na sa online, ang kape nagpapalamig. Nagpapalamig. Naubos ang data mo? Yes na. Sayang naman. Kaya ang kape nagpapalamig. Kapigay mo nga ang katabi mo. Tabi mo kasi, mahal mo ba ba sila? Mahal mo ka ba si Lord? Kapag mahal mo ang Diyos, gagawin mo lahat eh. Yung hindi mo siya maranasan, hindi mo siya maranasan isang taas mo dalawa kaya, pinupulsa mo talaga. Hindi mo siya maranasan kung hindi ka awit. May kailan ba kayo? Nasa birthday yan, hindi umiimik. Nag-shopping daw. Hindi umiimik sa isang gilid. Nasa isang gilid. Anong ginagawa? Ang damang po. Pruhe mo. Kaya gano'n, sa church, lugar na pag-upuri, hindi ka sumasamba. Naku, wala ka makukuha. Yes. Kasi sa kaya ito nalilinig ko nito, baka kasi mali tayo ng perception, mali tayo ng ginagawa. Baka kasi mas mahal mo yung binibigay kaysa nagbibigay. Baka kasi mas mahal mo mas gusto mo yung pagalingin ka kasi nagpapagaling sa'yo. Baka gusto mo yung pagpapala kasi nagpapala sa'yo. Kaya pag wala ka pagpapala, nakasimangot ka. Kasi mas mahal mo yung pagpapala kasi nagpapala sa'yo. Kaya whatever you value, you will pursue. Ayusin mo na, ayusin mo ang perception, ayusin mo yung tindig mo, every time pinagdadaanan ka. Bakit? Mahal natin ang Diyos, hindi pababayaan ng Diyos. At naniniwala na ang Diyos kikilos kahit hindi mo nakikita. Ngitihan mo mga katayo, sa'yo masakit mo kikilos ang Diyos sa buhay mo. Ayusin niya yung broken relations, ayusin niya yung anak mo na rebelde, ayusin niya asawa mo lagi sumpungin. Hindi ko alam, may sumpung siguro, barakodos yan. Ano yung barakodos? Sumpungin yung barakodos. Kaya pala, nakabait na yun. Minsan hindi umaandar. Minsan hindi mo pinapaandar, umaandar. Nag-awal. Paandarin mo, hindi umaandar. Parang kasama mo sa bahay. Susumpong. Kaya hayaan mo ang Diyos kumilos. Dahil ang Diyos, sabi ko sa dahil ang Diyos, kumilos behind the scene. Everything that you hold will take a hold of you. Kaya lahat daw po ng lahat ng bagay na nasa iyo, yan ang nagpapatakbo ng buhay mo. Kaya kung lagi kang sumpungin, lagi kang malungkot, sinasabi ko sa iyo mga kapatid, maniwala ka sa malas. Hindi magiging magandang New Year mo. Bakit? Ipahawak mo sa Diyos. Ipahawak mo sa Diyos ang plano mo, yung prayers mo, kaya pag-ilingkod mo, ipahawak mo sa Diyos. Kapigin mo naman, ipahawak mo sa Diyos. Amen? Isa ba? Pangatlong point ko. Dito, God's treasure is greater. We must trade it. Paano ba yan, Pastor? Ipaliwanag ko po yung verse. Sabi sa Matthew, bigyan ka ng verse, sa Matthew 13 verse 4, Matthew 13 verse 4 to 46, yung dalawang scenario po kanina, yung tao nakahanap na hindi sinasadyang kayamanan, at yung isa naghanap mismo. Naghanap talaga, yung isa natsambahan, yung isa naghanap talaga. Ito anong nangyari? Parehas nakatago eh. Yung isa, sa white words, yung may tinago niya sa field. Yung isa naman, anong ginawa niya? Hinanap niya. Yung sa white words, nakatago yung kayamanan, accident niya nakita. Dito naman, sa Matthew chapter 10 verse 46, same scenario, pero may pagkakaiba. Nakatago rin, pero hinanap
niya nakita. Isa pa ha? Sa iba dito, sa white words, natagpuan niya yung hindi niya nakikita, yung hindi sinasadya. Isa naman, eto, finding. Nasaan ka dyan? Tsumachamba ka ba o naghahanap ka talaga? Amen? Hawakan mo ka sa ulo mo. Ikaw ba, madalas ka ba tsumamba o naghahanap ka talaga? Bigyan ko kayo ng mga isa. Pakibasa pa naman lakas. 1, 2, 3, 5. Sacrifice is giving up something you love. Ang sakripisyo po ay isang bagay na sinusuko mo para sa mahal mo. Amen. Eh, pag may mahal ka, nag-sacrifice ka. Sinasacrifice mo oras mo. Isa pa nga, health mo, sinasacrifice mo eh. Amen. Kahit bawal sa'yo magpuyat, nagpupuyat ka, bakit mahal mo i-sacrifice? Wala kang pera, eh maglakad. Mahal eh. Di ba gano'n si Lord? Wala sa kainin, maglakad. Mahal eh. Amen. Kaya tawag yan price. Yung cost naman, ganito, parang nasabi natin. Dati, mahal na mahal mo. Sabi niya, at last, mapapakasalat rin kita. Dati, after 10 years, at last, maghiwalay na rin kita. Tawag ng costing, i-maintain mo. Ito lang po, madaling mag-asawa. Pero, mahirap. Pero oxymoron. Madaling mag-asawa, pero sobrang hirap mag-maintain mo. Hindi araw-araw in love ka. Bakit? Yung biruin mo, biruin pagkasal ka na. Pag nag-asawa ka, bakit kailangan mo gumising ng umaga, bakit ipagluto kung hindi mo kilala dati? Titindahan mo ng kape, dati hindi mo kilala. Hindi ka naman titindahan ng kape. Kasi nga, Milo. Nung nakasama sa kape, kasi bakit sacrifice eh. Nagluluto ka, hindi ka naman nagluluto ka na ngayon. Bakit? Bakit eh? Tawag dyan cost. Yung presyo, may saktong presyo, pero yung costing, panghabang buhay. Ganun lang dyan sa'yo. Tinanggap na niya kahit sino ka. Pero kahit nagloloko ka, mahal ka pa niya rin, mahal ka pa rin niya. Kahit pasaway ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Bakit? Sacrifice is giving up something you love. Bakit? In order to gain something you love more. Ano ganito? May trabaho ka dapat, hinibag mo. Hindi ako papasok pastor kasi alam ko, mas mahal kita sa trabaho ko. May date ka ngayon, mahal ko, sota ako, jowa ko, pero mas mahal kita o Diyos. At pag nawala ka sa, alam ko, babalitan mo rin. Kaya handa na ba kayo mawala ng sota? Amen. Mahalin mo ang Diyos. Idadali kayo sa God's will. Amen. Bakit ayaw mo mag-aim? Kasi gusto mo mansmin. Gusto mo. Ayaw mo ng God. Gusto mo. Kasi naniniwala ka, habang tumatagal, magugustuhan din ng Diyos yan. Parang ganito na, parang ito. May ganito ba kayo minsan? Totoo lang no? May ganito ba kayo minsan? Ito lang, hindi boto ang mga magulang mo sa gusto mo mong asawa. Diba? May ganito ka ba? May ganito ba kayo minsan? Ayaw mo sa mga pag-asawa ng anak mo, pero anak mo naniniwala magugustuhan mo rin siya. Naniniwala kasi dahil mansweet, parang ito yan, naniniwala kasi mansweet, magugustuhan din ng Diyos yan. Pag tumagal, mabuborn agad din yung gusto. Opo. Gusto mo? Kailangan mo born again. Kaya sa mga kilala. Kaya this coming 2024, tanggapin mo na may mawawala sa iyo. In order to gain something you love more. Amen. Bakit? Ipulso mo yung mas mahal mo kaysa mahal ka lang. Amen? Mas mahalin mo ang Diyos kaysa mga bagay na kaya mo magawa. Mas mahalin mo ang Diyos. Amen? Pakibagsa po ito. 1, 2, 3. Basa! When God is not in His pleasure, we declare Him as our highest pleasure. Kapag naman Diyos ay yung deepest pleasure na pinakamalalim na pinaghugutan mo ng kasiyahan, we display Him as highest treasure. Kung di ko ba walang church, ang lungkot naman. Kasi naman, walang prayer meeting. Aatid na ako ng birthday. Walang church. Okay lang. Aatid na ako ng Boracay. Pero naranasan ba, lungkot na lungkot ka hindi ka nakakapag-church? Yes. Umaasa ka lang sa online, tapos wala pang signal.
Tapos yung pastor, nasa introduction pa lang, bumalik sa ending na. Bakit? Online eh. Kaya when God is your deepest pleasure, pag sa yung pinakamalalit pinagbububutan mo ng lakas at kasiyahan, parang sinasabi mo lang, Lord, ikaw yung pinakamahalaga. Mawala man lahat, basta nandiyan ka, masayang-masaya pa rin ako. Amen, palapakan natin po ang Diyos sa buhay. Balik ulit yung verse. Sa Matthew 13 verse 40 sa English Standard Version, ganito po yan. Ang tinutukoy po dyan, yung nahanap ng tao na kayaman is God. God is the treasure. Sinasabi dito, sa 13 verse 44, yung kingdom of heaven, yung nakachamba, ang tinuturing niya, pinagpalit niya lahat ng bagay, para ibigay nito sa isa, which is God. 13 verse 44 yun. Sa 13 verse 45, iba po yung meaning niya. Sa 13 verse 45, hindi ikaw yung nakatagpo, pero ikaw yung natagpuan ng Diyos. Sa 13 verse 44, piniliwanag niya doon na ang Diyos ay kayamanan mo. Pinagpalit mo lahat para sa Diyos. Pero ito maganda, yung 13 verse 45. Amen? Na ikaw, hindi mo siya hinahanap, pero hinahanap ka ng Diyos. Amen? May mga pagkakataon na ayaw mo na maglingkod, pero sabi ng Bible, you are the treasure, hinahanap ka talaga ng Diyos. Amen? Kaya napansin mo, hinahanap ka ng Diyos eh. Kahit nagpakalaliw ng iba ka ng lugar, hinahanap ka ng Diyos. Sabi mo, hinahanap ka ng Diyos. Kaya kapamilya mo na backside, hinahanap ng Diyos yan. Alam nangyari yung mga paliwanag rin yung verse ginawa ng Diyos. Sa 13 verse 45, sabi niya, siya'y hunter, siya'y mga alahas. Pinagpalit niya lahat ng bagay para lang doon sa fine pearl. Buruin mo, ang turing siya ng Diyos, fine pearl, perlas ka. Sabi ko sa'yo, hindi ka uod. Perlas ka. Kahit maitim ka. Black pearl. Tandaan nyo, black pearl. Mas mahal. Amen? Tingnan mo kakatay mo kung white pearl o black pearl. Hindi to black pearl. Brown pearl ako iba, yung libag yan, libag. Brown pearl na. Diba? Sa 34:45, ang tingko doon, ikaw ang treasure ng Diyos. Kayamanan ka pala ng Diyos. Kung wala nag-iingat sa'yo, sabi sa'yo ng tao, wala kang kwenta. Sabi ng Diyos, ikaw ang kayamanan ko. Pero ikaw, si Lord Jesus, handa niyang iwan ang pagka-Diyos niya para sa'yo. Tapos ikaw, hindi mo kayang iwan lahat para sa Kanya. Kasi pasang busy ang Sunday ko. Pero ikaw, 7 a.m., may ka-textmate ka. 7 a.m. May kausap ka, may kakontak ka 7 a.m. Kaya mo next year, 5 a.m. na tayo. Hindi mo ba tayo sa church? Pagdulog pa tayo lahat. Kasi may magkakot-tapan, no? Sabi ng Diyos, you are the treasure. Hinanap ka na. Sigawan mo at mo, you are the treasure. Kaya in reality, walang taong naghahanap sa Diyos. Ito ko lang. Sabi ng Bible, paliwanag ko sa inyo. Malapit ko po ako magtapos. Sabi ito, you are the treasure and God is the seeker. Ginto ka sa hunter, hinahanap ka na. Amen. At gayon nga, kaya nga po yung katang natagpuan eh. Diyan na kinuha yun, sa fine pearl. Sabi ng Bible, alahas ka, ginto ka sabi ng Bible, at sabi ng Lord, you are, sila lang seeker. Ika'y hinahanap, sa kaman paano pumunta, naghihila ka at nalamig ka, ang Diyos nakita ka at natagpuan ka. Kaya tingnan mo, magkakasama tayo ngayon. Bakit? Pare-parehas tayo natagpuan ng Diyos. Hindi mo sa inyo, galing pa ibang reliyon. No? Pero natagpuan tayo, pinagsama-sama tayo sa isang layunin. Maglingkod sa Diyos. Natagpuan. Sabi mo sa natagpuan ka ng Diyos. Bigyan kayo ng verse para sabihin sa iyo na hindi ka naghahanap, tao hindi naghahanap ng Diyos Diyos lang naghahanap. Sabi ng Bible, pakibasa po. 1, 2, 3, 5. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. Basahin ko pa na malakas Ayon sa nagsulat, as it is written, none is righteous, walang matuwid, walang kahit isa, walang sino man ang makakainin sa aking kalooban, at walang sino mang naghanap sa akin. Sabi ng Bible diba parang, ang Diyos, yung sinasabi niya to, hindi siya nagdadrama.
hinahanap pa yung mga tao, ganyan, naku, hindi na ako hinahanap ni Pastor. Hindi ako pinapalap ni Pastor. Ayoko na. Hindi na ako mahalap sa church. Pero napansin mo, pag nag-drama ka, namungongo ka. Pastor, ang pagkakas sa church. Ayoko na sa church na yan. Hindi ko napati mo kapag kapag ibo. Kung kinakamayan ko, hindi ako kinamayan. Kinamayan niya man ako, pero nakatalikod siya. Oh, di ba ang tao gano'n? Pero ang Diyos, nung sinabi ko, masaya siya, hinahanap ka ng Diyos. Kaya huwag kang kabahan. Ang Diyos, hinahanap ang asawa mo. Ang Diyos, hinahanap ang anak mo. Kaya no one seeks for God. Siya lamang. Kaya napansin nyo, kaya kung saan mahal ko si Lord, kaya hinahanap ko. Hindi. Sabi ng Bible sa 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Nagmahal ka kasi minahal ka ng Diyos. Amen. Kaya mo minahal si Lord dahil una kanyang minahal. Hindi naman talaga tayo hinaghanap sa Diyos eh. Nakatsamba lang talaga. Di ba napas mo, may tira pa ba isang kapatiran? Alam mo, nakatsamba lang eh. In-invite mo lang, pero ngayon nakatsamba, nagpapatuloy na. Nakatsamba eh. Yung ayaw-ayaw pa siya, pero ngayon siya na yung nag-i-invite. Oo. Pero yung matagal na, ayaw mag-invite, nagpapaalis ng membro. Kaya we love because He first loved us. Mahal na mahal tayo ng Diyos, mahal. Kapikin mo ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Yung kahit pa nagpapasaway ka, mahal na mahal ka ng Diyos. Ganun ba, Pastor? Saan pala ako yun? Di ba may anak? Siyempre dito may anak. Magsabi pa rin may mga anak ko. Di ba kahit anak mo nagpapasaway, mahal mo pa rin? Kahit pa siya, number one na tawag dito, number one na kaaway ng barangay, mahal mo pa rin ako eh. Hindi nagbabago yun. Hindi mapabawasan ang bahay niya sa'yo, bakit anak mo siya eh. Ganun din ang Diyos. Kahit magpasaway, pero hindi ko sinabi magpasaway ka. Nangangalo ka lang na ang Diyos, napakabuti. Pero ikaw, isa lang iniintindi mo, pero tayo, bilyon ang iniintindi ng Diyos, pasaway, pero mahal na mahal ng Diyos. We love because He first loved us. Mahal tayo ng Diyos. Kapagin mo, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ni Lord. Kaya ganyan sa kumilos, hindi mo nakita. Nakita mo lang resulta. Nakita mo lang nakangiti ka na ngayon. Hindi mo lang nakakamubuan ka na. Pero hindi mo alam, kumilos pala kasi ang Diyos. Yung baon na baon ka sa utang, yung bagsak na yung balikat mo, hindi ka na alam, hindi ka makakabangon. Pero, habang lumilipas ang panahon, tandaan mo, hindi ako niniwala kakampi mo ang panahon. Hindi ako niniwala dyan. Kakampi mo ang Panginoon. Amen? Hindi ako niniwala, time heals. God heals. Totoo, ang oras pag lumipas, isang may tubig, pag tawag dito, pag pinabayaan mo sa takore, lalamig yan. Tama yan eh. Yung time, ganyan yung time. Pero time cannot heal. Only God can heal. Kung ang oras ang nagpapagaling sa tao, bakit ngayon galit mo pa rin? Bakit pag naalala mo yung katabi mo, yung pangalan ng kaaway mo, galit ka pa rin? Because God, time cannot heal. Only God can heal. Diyos lang ang nagpapagaling. Kaya, hindi mo kakampi ang panahon. Kakampi mo ang Panginoon. Sabi mo, hindi mo kakampi ang panahon. Kakampi mo. Tama ba? Panginoon. Alam niyo naman yun eh. Sabi ng Bible, ito pa, the secret of loving God is knowing that you are loved by God. Ang sikreto daw pa para mahalin mo ang Diyos, malaman mo, mahal pala ako ng Diyos. Amen. Ang sikreto pala, para mahalin mo anak mo, kahit ba nag-rebelde niya, mahal ka rin pala niyan. Tapos yung pag nag-disgrasya ka, mahal ka rin pala ng anak mo, binibisita ka pa rin. Kinukumusta ka pa rin. At kahit masakit ang ulo mo sa kanila, pag may problema sila pa rin lumalapit sa'yo. Mahal ka eh. Amen? Kaya, ngayon 2024, huwag mabawasan yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Kasi ang Diyos, hindi nabawasan ang value mo sa Diyos eh. Hindi ka nabawasan. Amen? Isa pa, the secret of giving love to God is receiving love from God. The secret of giving love to God is receiving love from God. Ang sikreto daw po ng parang ibigay mo ng pagmamahal mo sa Diyos, tanggapin mo naman yung inaalat sa'yo yung pag-ibig ng Diyos. Give and take lang mga kapatid. Tanggapin mo si Lord. Tanggapin mo si Lord, mamahalin ka na ng Diyos.
Okay, ito na po kasalasan. Ready na po ba kayo, kapatid? Sabi mo sa Happy New Year. Lakasan mo, Happy New Year. No? Kaya ang Diyos, kaya ngayon taong, iwan mo na lahat ng mga pangit na memory sa buhay mo. Mga pangit na pangyayari, magandang pangyayari. Kasi ang Diyos, dito ko lang, ang Diyos po, ang Diyos ha, gagawa siya ng bago sa January pa lang. Salamat po sa 5 nag-amen. No, ito ko ito, ang Diyos sa bagong taon, January pa lang, may gagawin na siya sa'yo. Oh, iba sa inyo ayaw maniwala kasi alam mo, alam mo kasi, ay katulad natin ng 2023, bakit? Ganito rin yun, Pastor. Wala akong pera ng 31 ng December 31, 2022. Ganito rin yung pakiramdam ko. Ako naniniwala, pag Diyos kasama mo, kagaya sinabi ko ng prayer meeting, kaya niyang balik na rin sa sitwasyon mo. Babalik ka rin niya lahat sa buhay mo. Yung lugi ka ngayon, tapos bukas okay na. Bilis ba? Instant. Kaya maniwala ka sa Diyos, babaguhin niya lahat sa buhay mo. Kaya pakibasa po ng malakas, huling slide na po ito. 1, 2, 3, basa! The greatest love is Jesus! Yung greatest sa pag-ibig mo ay ang Panginoon. Hindi sa asawa mo, hindi sa girlfriend mo, hindi sa kaibigan mo, hindi sa pamilya mo. Ang iyong dakila pag-ibig nakita ay walang iba kundi si Jesus. Bakit? Inialay niya ang buhay niya para sa iyo. Kaya, pag hindi mo siya pinili, ito yan. If not your greatest loss is Jesus. Kapag hindi siya pinakamalang pag-ibig mo, naku, ang laki ng tinalo mo. Yung kahit marating mo pangarap mo, tapos alam mo, wala ka sa piling ng Diyos. Parang naman pag hindi ka laoban ng Diyos, ginagawa ko eh. Amen. Amen? Kaya, yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo, makilala mo sa Diyos. At ang pinakamalaking talo mo naman, ano yun? Yung hindi mo siya tanggapin. Talo ka. Sa'yo mo sa tayo, matalo ka dun. Yung sinasabi mo, hindi, ano naman mangyayari sa akin eh. Talo ka. Kapikit mo ka lang sa matalo ka. Kaya ka na nanalo dahil kay Jesus. Nagkalit sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Kaya this coming 2024, ibahin mo yung kwento ng buhay mo. Simulan mo ng maganda. Simulan mo mamaya, alas 12 na madaling araw. Lord, maraming salamat. Kasi nung nakaraang taon, nagreklamo ka eh. Tapusin mo na pa salamat ngayong araw at simulan mo na paglilingkod sa Diyos. Kaya your greatest love is Jesus. If not, your greatest loss is Jesus also. Ang laki na ng wala sa'yo. Kapikin mo nga malakas ka tayo mo. Ang laki ng mawawala sa'yo. Bakit, Pastor? Bakit? Kasi nga, si Lord Jesus, gumagawa behind the scenes. Yes, amen! Hindi mo nakita, hindi mo narinig, hindi mo naramdaman, hindi nakita ng mata mo, pero alam mo kumilos siya sa buhay mo. Tandaan niyo po, ang kamay ng Diyos kaya kang abutin. Hindi kita kaya abutin, pero ang Diyos kaya-kaya niya. Ganyan siya magtrabaho sa pamilya mo. Bibigay niya lahat, mandyan niya, iwan lahat para sa bakit? Treasure ka. Amen? Kaya alam ko, itong 2023, alam ko ang dami mo experience. Kung tayo kasi kung magkakwentuhan, hindi makatapos ang oras natin. Ang dami mo experience. Maganda, pangit, medyo maganda, failure o pagbagsak, pero ang dami mo rin victories. Pero sa lahat na nangyari sa buhay mo, ang Diyos laging nandun. Hindi ka niya iniwan. Kasi kung iniwan ka niya, siguro pwede ko sabihin, baka patay ka na. Sa panahon nagpapasaway ka, na hindi ka kinakabahan, kasi sanay ka na eh. Pero buhay ka pa rin. Yung alam mo may piso ka, alam mong ayaw ng Diyos nun, pero buhay ka pa rin. Behind the scenes, kinikilos ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumalaw? Tumayo po tayong lahat.